welcome you, Holy Spirit. Jesus, we worship you. We worship you. Oh, Jesus. We welcome you in this place. We welcome you, Jesus. We welcome you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Without you, and I'm desperate for you. Sing I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word. Your very word spoken to me. Sing I'm
desperate God, and I'm desperate for you, oh Jesus. And I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you. Oh, Jesus, when I'm lost, and I'm lost without you. Oh, desperate Jesus, and I'm desperate for you. Sing I'm lost, and I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you, Jesus. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm lost without you. Yes, Jesus. I'm lost without you, Jesus. And I'm desperate for you. We're desperate for you, God. And I'm desperate for you. Sing, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. And I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound in your ears. Isa pa. I love you, Lord. I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mahal kita, O Panginoon, buong buhay sa iyo. Alay, alay, nawawag yun. Nawawag yun. Iyong tanggapin. Iyong tanggapin. Aking papuri. Ang aking pagpupuri. Pag-ibig. I love you. I love you, Lord Jesus. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord, and I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord, and I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee.
And I exalt thee. Let's sing it now. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. We exalt, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord Jesus, we exalt, and we exalt thee, and we exalt thee, and we exalt thee, and oh, the last time we exalt thee, and we exalt thee, we exalt thee, Jesus, and we exalt thee, Jesus, oh Lord. Jesus. Can we sing that song, I Love You, Lord, again? And I want you to make it as your prayer. Jesus. Sing, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, yes God, in what you hear, yes God, let it be a sweet, let it be a sweet, sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes, Jesus. Lord God, we just bow down before you, Father God. Jesus. Holy Spirit, of the living God. Oh, Jesus. Fresh air, Jesus. Fresh air, Jesus. Oh, God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Lord God, we just lift up our voice, oh God. Lord, we're doing this because you are worthy of all our praises, Father God. Oh, Jesus.
without you. I'm lost without you. We're desperate for you. We're lost without you. Jesus. Lord, we're desperate for you, God. Wala kami, Panginoon, magagawa kung hindi ikaw lang ang Panginoon. I'm lost without you, God. I'm lost without you, God. We're desperate for you, Jesus. Oh, and I'm desperate for you. I'm desperate for you. And we're lost without you. I'm lost without you. I'm desperate for you, God. And I'm lost without you. We're lost without you. Lost without you. I'm lost without you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, thank you. Jesus. Forget, pamunahan niyo may Panginoon sa iyong gawain naman. Be blessed, be glorified. May we remain thankful, grateful, and blessed. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan natin po yan. Alright? So, this time, gusto ko namang gisingin kayo. Alright? I want you to grab a partner again. Dalawang partner. Group yourselves into two. Alam niyo sinking your boat? The boat is sinking. The boat is sinking. Group yourselves into, sige, let's do it. Into three. Come on. Come on. Into three. Go, 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 go. Come on. Come on. Nilalala kayo dito. Come on, go, go. Group yourselves into three. As we sing this song, I want you to go to a different group when I say so. Sabi ko, group yourselves into three ulit. Iba na naman. Alright? Yung matira, punta sa harap. Yung walang kapartner. Okay ba yun? Okay ba yun? Sige. Ang puso ko'y masaya kasama mo kayo. Sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya kasama mo kayo. Sa Diyos umibig. Kahit ilang pamasta pinupuri natin o ako'y masaya kasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umibig. Alright, put yourselves into five. Ang puso ko'y masaya pagkasama Alright. Wait lang. Ang Pilipinas, hindi bumuunsad kasi hindi sumusunod. Alright? When somebody says, do it! Habang bata pa kayo. Alright? Huwag kayo manati... Let me share this one thing. Let me share this. Short lang. Nung, kailan ba ito? Saturday, kahapon, nagpunta ako sa laboratory kasama sila Papa. And nakita ko na puro mga seniors. Alright? We do have faith
na hindi tayo aabot sa panahon na parati tayo nagpapalaboratory, nagpapacheck up. That's our faith. But the reality is, there will come a time you can't even stand on your feet. You can't even say a word kasi wala ka nang masabi. You can't even see me even kasi malabo na yung mata mo. Now, while you still have those strength in you guys, you start worshiping. Amen? And you're not worshiping me. You're worshiping your Creator. Right? Hindi si Manny Pacquiao. You're worshiping your Creator. Tignan mo yung katabi mo kung mukha siyang nilikha. Yan, nilikha yan. Yung sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. One. Alright, group yourselves into 5, ha? Ang puso ko'y masaya at kasama ako ngayon. Kaso tumiibig. Puso ko'y masaya at kasama ako ngayon. Sa Diyos tumiibig. Kahit ang pag-istay. Pinupuli natin ako'y masaya at kasama ako ngayon. Pangin sa Diyos ay humigil. One more time. Puso ko. Ang puso Ako'y masaya at kasama ko kayo. sa Diyos tumiibig. Puso ko'y masaya at kasama ko kayo. Kahit Inang paglasa ang kanyang tanawin. Ang Diyos, pinupuri natin. Ako'y masaya at kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay napakaligaya. Napakaligaya at kahangahangan sa ating pagmasing. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema kahit wala kang pera. may masaya, ganyan talaga ang buhay. Laging naglalak sa pera. Alright. Kung may part doon, sabi niya, kahit walang pera, gusto ko lakasan yung boses nyo. Pakinig nyo kay Satan yun, na kahit wala kayong pera, magpupuri-puri kayo. Amen? Alright. 1, 2. Napakaligaya at kahanga sa Ating pagkasabay, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Yun na. Kahit may problema, At wala kang pera, laging masaya. Ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay ng tao. Laging magalak sa tuwing. Isa pa. Napakaligaya at kahangahangan at ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan talaga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pina. Kahit walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan talaga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pina. Laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Hallelujah! Sabay-sabay tayo sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Ayun na, Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. You may now take your seats. Again, welcome po sa ating service, Sunday service. Welcome to Grace Revealed Mission Family. Alright? So, as you can see, meron na tayong name. Our name is Grace Revealed Christian Church. Are you glad? Alright. So this day, I think, sorry, do we need to have sharing? Okay, anyone who wants to share? Alright, Mami. Sige ba? Dito sa harap. Para ko makita sa... Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong
hapon na ito, ngayon pinahintulot ng Panginoon na ngayon ko i-share yung aking matagal ko nang dapat i-share. Pero hindi ko nagagawa. Kasi hindi alam ng mga anak ko kung ano yung nangyayari sa akin. May time noong hindi pa kami nagwo-worship, ay pag napupunta ako ng kabanatuan, meron yung time na pag uwi ko na natataranta ako at natatakot. Kasi hindi ko na alam kung saan ako. Asan na kaya ako? Saan kaya ako bababa? Yun yung nasa isipan ko at takot na takot ako. May mga ilang beses na ganun yung nangyayari. Meron yung time naman na dito pala ako uuwi. Dito pala ako bababa. Ganun po. Pero nung nakilala ko po si Lord, mula po noong April 16, nagpupunta po ako ng Cabanatuan ulit. Meron na naman yung gano'n na parang hindi ko alam kung saan ako uuwi. Pero sabi ko, Lord, alam ko naman yung pangalan. Ako. 76 pag kung birthday kong aming birthday. But then, nagtatry po ako maglakad tuwing umaga dahil na-expect ko, kailangan ko pa rin magsighay. Pagpawis ko pa rin. Kasi yung hirap ni Lord, hindi natin naranas. Pinatay siya dahil sa pananampalataya natin at sa kanya tayo lahat na-focus. Itong mga pastor natin sa siyang nagtsatsaga na pupunta sa atin itong linggo. Pasalamat po natin sa kanilang buhay. At sila po ay nagbabahagi ng magandang salita na dulot ng kanila pong pananampalataya. Muli po sa hapon ito, sa lahat po ng taga rito, kasi po ako taga-Arayat. Hindi man nyo po natatanong, ang pamilya ko po sa mother side ko, halos lahat nasa kabila. Si Mel Lumbang, kung natatandaan po nyo, yung pinatay last year. Isang buo po ng father ko yun. Pinatay sa Arayat, tinira sa ulo, sabog ang utak, tinulot lang sila, plastic ang inawa. Hindi na po ako pumunta dahil baka hindi maganda ang mabibitawang salita. But then, through faith, I know God, alam niya kung bakit. Ito po ay iksiyang ko lang dahil nakita ko yung mga ibang may edad. Ganyan na naiinip. No po. So sa lahat po, magandang hapon at purihin po ang Diyos at tayo nagkatipon-tipon at tuwing linggo, yung mga pastor po natin, titiis na magpunta rito upang tayo po yung mabahagingan ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Amen. Palakpakan ba natin Panginoon? Thank you po. Alright, so let's now welcome yung message ng Panginoon. Thank you po sa mga nag-share. And then I'm hoping po by next Sunday, somebody will also share. Some mga young people, I want to hear from you guys. You heard about Charlie Kirk, right? So it may inspire you guys to step up your faith and be bold. So at this point, let's welcome Pastor Vic as he shares the message of the Lord. Amen. So, when it talks about identity, pagkakakilanlan, ang ibig sabihin ay bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na pagkakakilanlan. No?
At sa sinapupunan pa lang nung nanay natin, nung araw, doon sa mga kabataan ngayon, nung araw na wala pang siyensya na kagaya natin, no? Noon, kapag buntis yung isang babae, ay hinuhulaan ng mga kapitbahay, ng mga kamag-anak, kung ano yung laman ng tiyan ni nanay. So sa pamamagitan ng muka, sa pamamagitan ng aura, no, binabasa nila kung lalaki ba o babae. Tama? At sa aking naabot na ano ba tawag dito? Sa inabot ko na paniniwala at hindi ko alam kung tawag doon estilo ng pagbasa ng ano yung tawag doon yun? Kaya Jack? Yung nilalaman sa ano? Yung kasi high-tech na eh. Kung ano yung laman ng tiyan ni nanay. DNA? Ha? DNA? No. Ultrasound. Yung mga ano ngayon, yung pag may nagpuputok ng balon, ang tawag doon? Gender reveal. Yun, natali mo. Di ba? Updated. So, when it talks about gender reveal, di ba, titingnan, ay lalaki yung anak mo, ganun. So, subukan natin kung tatama si Ate Kate, ano. Pag sinabing lalaki yung anak ng isang buntis, ano yung binabasa niyo? Ay nakikita niyo sa mukha niya. Maganda. Pag lalaki, maitim yung mga... Kilikili? Yung liig, yung kilikili, yung batok, gano'n. Saka pangit. Parang Pangit. Pangit si nanay. Dating maganda. Parang pangit na siya, no? O, yun pala, pag lalaki. So, pag babae naman, Maganda po yung... maganda yung aura. Hindi aura brigela. Pag sa tiyan naman, may ganun pa eh. Malaki. Pag bilog at saka tulis. Pag matulis yung tiyan, ano? Lalaki. Pag bilog, Lapat. babae. So, mayroong mabigat lang paglabas sirena. si Badong nung sinapupunan pa, paglabas ay bading. So, na gender reveal. Now, sa usapang identity o pagkakilanlan, marami ditong problema. At lalo na sa pagiging isang Kristiyano o mananampalataya. Kung kayo po ay narito last Sunday, no? Kasi itong topic natin na ito, continuation lang ito nung nakaraan. Ano po? At magsisimula tayo sa kung tawagin natin ay a toddler. Ang isusunod sa ano? Nursery, kinder, hanggang mag-grade 1. After kinder, may prep pa. Ano yung prep? Ano yung una? Prep? Nursery. Nursery. Prep. No. Nursery, kinder, prep, grade 1. Okay. Tayo. So last Sunday ay inumpisan po natin yan. Kaya ito habang tumatagal po ito, magiging very exciting to kasi unti-unti nating makikita. Tignan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, sino ka? Ano ka? At bakit ka? Diba? So, nag-i-exist tayo sa lupa, minsan hindi natin alam yung reason. Kung bakit ka nabuhay, bakit ka pinanganak. Kaya sa mga bataang ngayon, maraming tanong eh. Diba? Bakit kaya pinanganak pa ako, hindi naman ako kamukha ni nanay? Hindi naman ako kamukha ni tatay.
Minsan may mga problemang ganun. Bakit kaya pinanganak pa ako parang inaapi-api naman nila ako? Diba may mga ganyan drama sa buhay? Tama mga kabataan? Sino rito nakakaranas ng ganyan? Na minsan ayaw mo nang lumabas ng bahay, doon ka lang sa kwarto kasi feeling mo hindi ka welcome. Hindi ka welcome sa pamilya, lalong hindi ka welcome sa labas. So ano ka? Sino ka at bakit ka narito sa mundo? So when it talks about identity, meron tayong tinatawag na identity crisis. Pag sinabing identity crisis, hindi mo alam kung bakit ka nag-i-exist sa mundo. Hindi mo alam kung bakit ka nabuhay sa mundo. Hindi mo alam kung bakit, at madalas nga ngayon sa panahon natin, hindi nila alam kung lalaki sila o babae sila. Last Wednesday, si Charlie Kirk, kung updated kayo sa Facebook, hindi ko siya ganong kilala. May mga napanood ako noon pero hindi ko pinansin. Kasi he was more on debating about abortion, about gender so ang ang ano po doon is naroon kasi tayo sa panahong hindi natin alam yung identity natin. At minsan pinanood ko yung isang sabi niya, I am a woman born within a man, a body of a man. So sabi niya, babae ako, pero nasa loob ako ng katawan ng isang lalaki. At pinagpipilitan niya po yon na siya ay babae. So yung mga tinatawag na scientifically speaking, medically speaking, yung yung identity mo, ng gender mo, hindi nagkamali ang Diyos niyan. Dahil dalawa lang ang nilikha ng Diyos sa mundo. Isang lalaki, isang babae. Walang gitna. So bakit nagkaroon ng gitna? Mahabang pag-aaral po yan, kaya hindi natin tatalakayin yan. So i-reserve natin yan isang araw, pupuntahan natin, publican natin yung topic mo. So pag ang problema ay ganun na, nagkakaroon na ng tinatawag na identity crisis. Hindi mo ngayon malaman kung saan ka. Sa kaliwa o sa kanan. Sa pula, sa puti. Why? Kasi wala kang identity. Magulo ang identity mo. At bilang mananampalataya, no? Kasi ang pinag-uusapan po natin doon ay spiritual things. Bilang mananampalataya, marami po sa atin ngayon hindi niya alam kung ano siya. At sino siya sa harap ng Diyos. Amen? Kaya dahil hindi mo alam kung sino ka at ano ka, kung saan ka ngayon pumupunta. Sabi po ng isang quotation, sabi niya, if you don't know where you are going, any road will take you there. Kung hindi mo alam saan ang destination mo, maraming daan. At yung mga daan na yan, dadalhin ka niyan kung saan sa. Why? Hindi malinaw yung vision, hindi malinaw yung destinasyon, hindi malinaw yung iyong identity. At yung identity na yan, hinahanap ng maraming tao yan, lalo na sa Panginoon, sa pamamagitan ng relihiyon. Kaya kita nyo ngayon, pinag-aawayan yung relihiyon. Tama? Sabi nung isa, ako lang ang tama. Sabi nung kabila, hindi. Kami lang ang tama. Kami lang ang maliligtas. Kami lang ang papasok sa langit. See? Imbis na yung relihiyon ay pag-isahin ng tao dahil iisa lang naman ang Diyos eh. Pero bakit naghiwa-hiwalay tayo? Kasi hindi naintindihan ng tao yung kanyang identity sa harap ng Diyos. Amen. May ginawang solusyon ng Diyos para ito. Kaya hindi ka na mahihirapan. Kung maintindihan mo to, hindi ka na mahihirapang
hanapin yung pagkatao mo sa harap ng Diyos mismo. Di ba? So, tayo mismo, hindi natin alam kung sino ang tama. Dahil marami sa panahon natin ngayon nagsasabi, sila ang tama. Sila yung tunay na daan. Sila yung tamang daan. Kami lang ang daan. Pag hindi kayo dumaan sa amin, hindi kayo makakarating sa amin. Meron na ba kayo narinig na ganyan? Dito po, kahit makalbo kayo kapupunta rito, pag hindi malinaw yung identity mo sa harap ng Diyos, hindi ka makararating sa kaharian ng Diyos. Nakuha niyo po? Dahil dito sa samahang ito, titiyakin ko po sa inyo, walang kaligtasan dito. Dahil ang kaligtasan na kay Jesus lang. Dahil siya lang yung tama, yung tunay at nag-iisang daan. Amen? Siya lang. Nung nagnanakaw sa sambayanan, walang pakialam sa sambayanan. Ngayon, nung ino-audit na ng sambayanan, wala nang gustong umamin. Hindi ako. Kung babalik rin natin, siya ba yung daan? Sila yung nagbibigay ng daan-daan. Daang libo nga ako magbigay. Diba? Ngayon, nagkabukuhan na, wala nang gustong umamin. Ay, siya eka. Siya. Alala niyo si Eva at si Adan? Ganun, nung magkasala si Eva at si Adan, tinuro, sabi ng Lord kay Adan, who told you that you are naked? Sabi, sino nagsabing hubad ka? Kasi andun na yung conscience ng kasala. Alam na ng Diyos, nagkasala sila. Well, actually, alam talaga ng Diyos. Dahil Diyos siya. Pero nakikipag-dialogue siya sa tao. Kaya sabi, sinong nagsabi sa yung hubad ka? Ibig sabihin, sinong sabi sa yung makasalanan ka? Sino sabi siyang nagkasala ka? At sinong nagsabi sa iyo, kumain ka ng pinagbabawal na bunga? Umamin ba si Adan? Hindi. Nagturo. Sabi ni Adan, yung kasing babaeng binigay mo sa akin. Kaya minsan sa pag-aasawa, pag-isipan niyo po ng 10 beses, 10,000 beses kung mag-aasawa kayo. Kung siya na nga talaga yung para sa iyo. Di ba? Ikaw na nga. Kantahin niyo muna yung ikaw na ba? Ha? Why? Kasi pag andun ka na, nakilala mo na siya, parang gusto mo nang isoli sa nanay niya. Parang gusto mo nang pauwiin sa kanila. Amen. Kaya minsan, pag-isipan bago mo gawin yung isang bagay. Amen. O, balik tayo. Baka tayo mapunta kung sang daan. Sabi ko dito sa aking outline, sabi ko dyan, actually ang pamagat ko nito is understanding our identity in Christ. Tamang pagkaunawa sa ating pagkakailanlan kay Kristo Jesus. Bakit ganito? So, Exodus chapter 30, verse 10. Okay. And sabi ko dyan, and Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements. Once in the year shall he make atonement upon it throughout your generation. It is most holy unto the Lord. So, basahin ko natin sa Tagalog, para mas maganda. Exodus chapter 30 verse 10. Sabi ko dyan, at si Aaron po ay kapatid ko ni Moses. At si Aaron ay, siya po yung first high priest, pinakamataas na saserdote. Okay, kukunin ko at ihirimin ko po yung saserdote para mas madali na ating maintindihan. Palitan natin ng pari.
Kasi yung sa word na pari ay tinranslate nila yon sa salitang pari kasi galing dun sa salitang priest. Ano po? Sa Tagalog kasi sacerdote. So pag sinabing sacerdote or pari sa panahon nila, sila yung mga taong naglilingkod at nakikipag-communicate sa Diyos. Naglilingkod sa tao at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya merong tinatawag na priest and high priest. So si Aaron yung unang-unang pinakamataas na sacerdote o lingkod ng Diyos. Ngayon sabi rito, merong gagawin si Aaron, sabi ko dyan, si Aaron ay tutubos ng sala sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, minsan sa isang taon. Kanyang tutubusin at sa sala na minsan sa isang taon ng dugo ng handog dahil sa kasalanan sa buong panahon ng inyong mga lahi, kabanal-banalan nga sa Panginoon. So, yung word na atonement, ano po, tignan po natin para mas maintindihan natin. Sa Hebrew word po siya ay kapar. Atonement. No. So, sa Tagalog, ginamit siyang pantubos. No? Now, para mas maintindihan po natin, kailangan makita po natin yung tunay na kahulugan nito sa original na salin. Sa kapar, isinulat po sa wikang Hebreo kasi ang Bible po ay nasulat sa wikang Hebreo, Griego at Latin Vulgate, yung Latin na nanalita. Sila yung mga unang nag-publish ng Bible. Now, in the word came from Hebrew, sabi ko dyan, the word kapar means to cover. So, pag narinig po nyo sila tayong atonement, may Tagalog po yun eh. Yung ginagamit na salita doon sa Tagalog ng atonement. Nakalimutan ko na kasi mas madalas itong gamitin sa simbahan ng Katolik. Meron bang nakakaalala? No? Atonement. Nakalimutan ko na eh. Okay. Sabi po diyan, to cover and make reconciliation. To quote, takpan, and pacify. Okay. So, cover, takpan, reconciliation, pakikipagkasundo. Quote means palabal. Idamit. Ibalabal. Okay. And the last one is to pacify. Ito na. Kaya yung word na atonement, naghahandog sila sa pamamagitan ng dugo para yung atonement na word ay maganap. Kalimutan ko yung Tagalog niya. Pero, pagpapawalang sala. Okay. So sa panahon nila, ito nga sabi rito, tutubos, atone, pagtubos, pangbayad. Wow. So ibig sabihin pala nito, yung unang-unang ginagawa ng atonement or pagbubuhos ng dugo, kasi dugo ng hayop yung ginagamit, ay para takpan. Kaya yung kasalanan ng tao noon, panahon nila Moses hanggang sa panahon ni Jesus, ay tinatakpan lang yung kasalanan sa tuwing sila ay naghahandog ng alay. Pag binuhos yung dugo, at gagawin lang nila yon once a year. Sinong gagawa? High priest. Yung mataas na sacerdote. Pansinin nyo, pag sila ay nagbuhos ng dugo, nagpahid ng dugo doon sa dambana, kung saan doon, no? Ang epekto po noon ay, halimbawa, kasi once a year eh. So sabihin nating January 1. So kung once a year ang pag-atone ng kasalanan nila noon, kailan uulit? The next January 1 ulit. E paano na yung January 2nd hanggang December 31 tama? Paano na yung kasalanan nila doon? Eh minsan lang inihahandog yung atonement, yung pagtubos, minsan lang sa isang taon. Ritual.
Anong effect noon sa kanila? Ang ibig pong sabihin noon, yung kasalanan nila from January 2nd to December 31 ay covered ng dugo. Kaya kahit nagkakamali sila noon, walang hatol na darating. Why? Kasi merong takip na dugo ng mga hayop yung kanilang kasalanan. Ang kasalanan, sabi ng Bible, ay nakamamatay. The wages of sin is death. So ang kasalanan, definitely, dapat pagbayaran ng kamatayan. Doon pa lang sa lumang tipan, ipinapakita na ng Diyos kung ano mangyayari sa bagong tipan. Alam ng Diyos na ang tao ay makasalanang tao at dahil makasalanan siya, gagawa at gagawa siya ng kasalanan. Bakit ganito ang ginawa ng Panginoon? Every year, takpan yung kasalanan. Nakikita po natin yung kabutihan ng Diyos. Alam ng Diyos kasi na ang tao ay marupok, kay daling lumimot sa Diyos na yan, na ang lahat siyang nagdulot. Ibig sabihin, hanggat tao ka, ay merong posibilidad na magkasala ka hanggat nakatapak ang paa mo sa lupa. Matatapos lang na ang pagkakasala o hindi ka na magkakasala kapag ka may bulak ka na sa ilong at tenga. O niya? Pero hanggat humihinga ka, magkasala at magkakasala ka. Alam ng Diyos yun. Paano kung nagkakasala ang tao, ipagbabayaran niya yun ng kasalanan? Every time na magkakasala ka, mamamatay ka. Sa panahon nila, ganun nangyayari. On the spot. Nagsaningaling lang, namatay. On the spot, angkin ng pag-aari ng iba, namatay. Paano po kung ganyan sa panahon natin ngayon? Mauubos ang tao. Di po. Alam ng Diyos. Kaya sa unang panahon pa lang, ginawa niya ng solusyon. Para ang tao ay mananatiling buhay at makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, tinakpan niya yung kasalanan every year. Amen. Tatandaan niyo po yan kasi pagdating sa bagong tipan, iba na nangyari. So yung atonement ay ginagawa to cover and to reconciliate, magkaroon ng kasunduan. Why? Kasi nung magkasala si Eva at si Adan, na naghiwalay ang tao at ang Diyos. Kaya ang meaning ng kasalanan actually hindi naman yung mamatay ka bigla. Ang meaning ng kasalanan is separation from God. Nung sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, huwag niyong kainin itong bunga nitong puno na to. Dahil sa oras na kainin ninyo, mamamatay kayo. Nung kinain, namatay ko ba? Hindi, nabuhay. Si Adan nga, nabuhay ng 930 years kung di pa ako nagkakamali. Ang haba ng buhay. So anong kamatayan yung tinutukoy doon ng Panginoon? Yung pagkakahiwalay mo sa Diyos. Dahil pag humiwalay ka na sa Diyos, wala na yung proteksyon, wala na yung blessing, wala na yung grasya ng Diyos, mabubuhay ka sa hirap ng buhay. Gusto ng Diyos mabuhay tayo masagana. Dahil nung ilagay niya ang Diyos sa Garden of Eden, walang gutom, walang crisis. Dahil ang Eden, sabi ko doon, the word Eden means perfect place. Paraiso. Paradise. Mas maganda pa siya sa Boracay. Mas maganda sa El Nido, Palawan. Kung gusto nyo magbakasyon doon, ay bahala kayo sa buhay nyo. Nag-ipon kayo ng budget. Okay. So atonement means to cover, to reconciliate, pagkakasundo, to quote. Pareho yun, yung cover sa yung quote. Kunin natin yung last one, pacify. Pag yung bata, yung baby, sino rito yung hindi naging baby?
Lahat ba tayo naging baby? Oo naman, tsak yun, walang pagsala. Kasi hindi ka anak ng putong lupa dyan. No? So lahat tayo ay naging baby, tama? Ang pakalawang tanong ni Pastor, sino rito ang magpahanggang ngayon, baby pa? Tingnan yung katabi. Mukhang baby pa ba? O ano na? So sa ganyang edad, pag baby ka pa, may problema ka na. Amen? So yung pagiging baby ay minsan lang yung dadaan sa buhay. Amen? Now, pag umiiyak yung baby, binibigyan ng pacifier para huminto sa kanyang pag-iyak. Yung alam niyo po ba yung atonement? Ang Diyos kasi definitely galit sa kasalanan. Amen? Ang Diyos galit sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Kung kaya't ang kasalanan, pag nagawa ng tao, walang pagsalang siya ay mamamatay, mapaparusa. Now, bakit pacify yung isang kahulugan to pacify yung isang kahulugan ng atonement? The word pacify is to ease your anger. Tanggalin, okay, pampalubag ng loob. Ha? So yung dugo noon ng mga hayop, yun ay pinubuhos nila sa dambana, pampalubag loob ng galit ng Diyos. Para hindi siya magalit sa pagkakasala natin, kailangan may ihandog na dugo. Dugo ng mga hayop. Kanya na? So the word atonement, mula January 1, halimbawa lang hanggang January 1 ulit, para hindi hatulan ng Diyos ang tao at mapasipay yung kanyang galit, kailangan ng dugo. Atonement. Amen? Nakuha niyo na po? Tatandaan niyo mabuti yan kasi malaki ang kaugnayan niya sa buhay niyo at yung identity niyo. Now, Leviticus chapter 1 verse 4. Okay. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pakikipagkasundo sa kanya. Ano po? Ipapatong niya yung kanyang kamay. Sino tinutukoy dito? Yung isang tao na nagkasala. Pag nagkasala daw po sa panahon nila, nung unang panahon ni Moses, nagdadala siya ng handog o yung huwag na yung pao, kundi yung saserdote na. Halimbawa po, ito yung tupa. No. So yung tupa, titignan yun kung perfect. Hindi muna siya kakatayin kasi doon muna siya nakatali siya doon o nakakulong siya doon sa pulungan ng isang pamilya. And then habang araw-araw ko yun, sinisiyasat ko yun, tinitignan yun kung hindi magkakaroon ng sakit. Amen? Kung hindi siya magkakaroon ng karamdaman. Kasi pag yung isang kuko nun patay, hindi siya pwedeng ihandog. Kailangan perfect. Amen? Kailangan walang bahid dungis. Now, sabi po dito, yung handog na yon, ipapatong nung isang makasalanan yung kanyang kamay doon sa handog, meaning to say, na yung kanyang kasalanan ay magta-transfer doon sa kanyang handog. Ngayon, yung perfectong handog, yung kanyang kalinisan, yung kanyang purity, no? Yung kanyang kadalisayan ay lilipat naman doon sa makasalanan. Okay. Naalala niyo yung divine exchange? Magpapalit.
Ngayon, ikaw yung makasalanan. Si Jesus yung handog. Imagine niyo po. Kung si Jesus yung handog, ikaw yung makasalanan, the moment na ipatong mo yung kamay mo dun sa handog, yung iyong buong pagkatao, your true identity as a sinner, lilipat kay Jesus. Nakuha niyo pa? At yung kabanalan ni Jesus, papalit sa'yo. Amen. Atonement. Sino yung atonement? Si Jesus. John chapter 1, verse 29. Sabi ko dyan, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, sabi niya, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nakuha niyo na po ba? Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Ano yung inaalis? Kasalanan ng ano yung sanlibutan? Makasalanan ng sanlibutan. Kayo po ba ay kasama dun sa sanlibutan? Of course. Hindi tayo alien. Pinanganak tayong nanay at tatay natin, makasalanan. Therefore, kasama ka dun sa word na sanlibutan. Kung ikaw ay kasama dun sa makasalanang sanlibutan, dumating si Jesus, kinuha yung kasalanan, may kasalanan ka pa ba ngayon? Ulitin ko, kung ikaw ay kasama doon sa tinatawag na makasalanang sanlibutan, dumating yung kordero ng Diyos at pagbaba sa lupa, kinuha niya yung kasalanan ng sanlibutan. Tanong, may kasalanan ka pa ba ngayon? Wala na. Why? The word takes away pag sinabing takes away, ito ay past progressive tense. Kung di ako nagkakamali, baka absent ako nung tinuturan sa high school. Pag sinabing past progressive tense, ito ay past tense, and yet, patuloy pa siyang nagtatrabaho. So, tinanggal yung kasalanan mo at lagi niyang tinatanggal. Bakit? Kasi nagkakasala ka pa rin hanggang ngayon. Nakuha niyo? Sinong gumagawa nun? Ikaw ba? Hindi. Akala natin pag nagsisi ka, tinatanggal yung kasalanan. No. Ang linaw po dyan. Dapat dyan, kung pagsisisi ang nagtatanggal ng kasalanan, ganito. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God that takes away to those who are repenting or confessing their sin. Ang kordero ng Diyos ay naparito at nagtatanggal ng kasalanan sa kanila na mga nagsisisi ng kanilang kasalanan. Ganun ba yung nakasulat? Bakit hindi yun ang ginamit? Kasi ang nag-aalis ng kasalanan, hindi yung pagsisisi mo. Ang nag-aalis ng kasalanan, yung handog, ang kordero. Ako kanya po, nakasalalay po dito yung inyong identity. Kasi pag hindi nyo naintindihan ito, mabubuhay kayong hindi nyo alam kung bakit kayo narito sa mundo. Wow! Mabuti po ba ang Diyos? Sobrang buti. Tinuro po sa atin noon, lahat ng kasalanan mo, pagsisihan mo, para kapatawarin ng Diyos. Paano kung may Alzheimer ka na? Mami, paano kung may Alzheimer na yung tao? Do you think lahat ng kasalanan niya, maalala niya? Yung may Alzheimer, kausap mo nga ngayon eh. Pagtalikod mo lang ng konti, hindi na niya alam yung sinabi niya. Kasalanan pa kaya, maalala niya. Kaya,
Hindi pwede. Kaya ang ginawa ng Diyos, solusyon din. Alam ng Diyos magiging gano'n ang kalalagayan ng ibang tao. Kaya kahit hindi ka pa humihingi ng tawad, yung kordero ng Diyos, bumaba sa lupa, kinuha yung kasalanan. Kailan? Nung ipinako siya sa krus. Wow. Kaya maganda po yung pangalan ng ating fellowship. Grace Revealed. Yung biyaya ng Diyos na nahayag. At hopefully, yan ang mairehistro natin, yung pangalan. Dahil kapag ka hindi naintindihan ng tao yung grasya ng Diyos, hindi natin maintindihan kung bakit tayo narito sa mundo. Amen? The Lamb of God who takes away the sin. Pansinin nyo. Yung salitang sin, plural or singular? Ha? Basahin ulit. That takes away the sin of the world. Is it a singular or plural? Pag nilagyan ko yan ng S, sins. Plural, singular. Plural. So, itong sa Bible, singular siya. Hindi siya plural. So, ano yung tinutukoy dyan ng kasalanan? The entire sin of the world. Yung kasalanang nanggaling kay Eva at kay Adan. Dahil kaya nagkakasal ang tao, kasi yun yung ugat. Patayin mo yung ugat ng puno, mamumunga pa ba yan? Hindi na, definitely mamamatay. Kaya ang pinatay ng Diyos, yung ugat ng kasalanan, para lumaya ka sa pagkakasal. Pag naintindihan ito ng tao, doon pa lang siya mabubuhay ng matino. Hindi mo pipiliting magpakatino, kusa kang titino. Hindi mo pipiliting magpakabanal, kusa kang magiging banal. Why? Kasi tinanggal yung ugat ng kasalanan. Pinalitan ng kabanalan ni Jesus. Amen? Ulitin ko. Metamorphosis. From uod to kukun. And from kukun to a beautiful butterfly. Last Sunday, sabi ko, tayo ay parang uod. Yung uod, ang kinakain mapapait. And then isang araw, nagpakamatay yung uod. Pumasok sa kabaong, ano yung kabaong? Kukun. Pero doon sa loob ng kabaong na yun, doon siya nagtatransform. Tayo ay, sabi po doon, nung mamatay si Jesus, kasama tayong namatay. At nung mag-resurrect si Jesus, kasama tayong, nung mag-resurrect siya, butterfly. Hindi ka na uod. Paru-paro ka na. Para mas maganda, mariposa. Pag sinabing mariposa, magandang klase ng paru-paro. Tanong, yung isang magandang paru-paro, pag bumagsak ba yan sa putik, magiging uod pa ulit? Hindi na. Mananatili siyang paru-paro. Yun ang ginawa ng Diyos sa'yo. Kung tawagin ka niya at iligtas ka niya dahil tinanggal yung kasalanan, hindi ka na tatawagin makasalanan. You are not a sinner anymore. Kaya ang tawag ni Pablo doon sa mga tumanggap kay Kristo, hindi naman na iglesia ni Kristo, actually, hindi naman yung relihiyong ganito, hindi katoliko. Ang tawag niya, you are saint. Kayo'y mga banal. Nakasulat sa Bible. So, ibig sabihin pala, pag tinanggap mo ng totoo ang Panginoon, naintindihan mo siya, sa ayaw at sa gusto mo, tatawagin kang santo. Tingnan nyo nga katabi nyo kung mukhang santo. Parang di natin mapaniwalaan, ano? Ganyan talaga ang salita ng Diyos. Mahirap paniwala. Pero, hindi ka naniniwala, ay banal ka na, kung hindi ka naniniwala ay hindi ka na banal, no? Ang salita ng Diyos, mananatili siya ang salita ng Diyos. Amen?
The Lamb of God that takes away the sin of the world. Sabi kanina doon sa ating presentation, your identity is not what you do. Amen? May pi-play ba natin yan? Hindi play yan natin. Yan. Tapos i-hold mo siya. Okay, play natin. Your identity is not what you do. You pose. Wala siya. It's not what you pose. So, yung identity daw po natin, pagkakailanlan natin ay hindi yung kung ano ginagawa mo. Kundi kung ano yung ano ka. Who you are. What you are. Pag uminom po ba kayo ng alak, tatawagin na kayong lasinggero? Hindi, di ba? Sila lang yung tumatawag. Nalasenggo ka. Kasi hindi naman yung identity mo. Pag kumain ka ba ngayon ng isang pinggang at mas marami doon sa katabi mo, tatawagin ka ng matakaw ka. Hindi. Sila lang ang tumatawag. Pero ang totoo nun, yung identity mo yung babago. Hindi ka naman matakaw. Naparami ka lang ng kain. Ako kanya? So yung identity natin, minsan akala natin, yung ginagawa natin, yung kano. At sa pagiging anak ng Diyos, tayo po ay tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos. Ngayon, ang tanong doon, hindi ka na ba magkakasala? Magkakasala ka pa rin. Bakit? Nakatungtong ka sa lupang makasalanan. Damay ka. Pero may ginawa ang Diyos. Siguro sa mga pangatlo, pang-apat nating serye dito sa topic na ito, masasabi niyo, oo nga, yun lang, oo nga naman. Kaya medyo marami kayong tanong, no? May mga tanong sa isipan niyo marahil ngayon, na minsan masasagot yan, maaring sa pangatlong paghaharap po natin. Kasi mahaba po ito. Pero susubukan kong maging i-compress para actually mabigyan lang po kayo ng idea about this thing, no? Your identity. Okay. Psalms 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Kung gaano daw kalayo yung silangan sa kanluran, gayon niya inilayo o tinanggal, kinuha, inalis yung ating mga kasalanan. Saan po ba yung silangan? Saan sumisikat yung araw? Sa east. Saan siya lumulubog? Sa west, sa kanluran. Okay. Gaano po kalayo yon? Super layo. Di ba? Bakit hindi sinabing ditong from north to south? Gayon niya ilalagay. Okay, yung mga naka-open ng data ngayon, naka-open ang ano yun? Wi-Fi. I-google nyo nga sandali. Yung east and west, kaiba siya sa north and south pole. Bakit hindi nilagyan ng pole yung east at west? Wala pong tinatawag na east pole or west pole. Ang ginamit lang ay north pole and south pole. Kasi ang north pole, pag sinabing pole, ano yung boundary. So ang north and south, merong boundary. Mag-aabot sila. Ang kaibahan ng east and west, hindi sila magkita. Hindi makikita ni east and west, hindi makikita ni silangan si kanluran. Yan ang sabi ni Mr. Google.
Sabi ng Bible, yung kasalanan mo, singlayo ng silangan kanlo. Ibig sabihin, hindi mo na makikita. Why? Balik tayo, Ate Bekbek. Kasi, yun yung John 1:29. Kasi, tinanggal ng kordero ng Diyos. Amen? Kung tinanggal na niya, sabi po doon sa binasa natin sa Psalms 103, hindi mo na makikita. Pero bakit tayong mga tao, yung kasalanan mo nung 10 taon na nakalilipas, pilit pa rin pinapaalala? Lalo pag lasing na. Diba, may problema ang pamilya, nilimot na nga nung nagkalasingan na, Allah, sige, yung problema nung bata ka pa, ikaw ganito ka, ikaw ganyan ka. Ang Diyos nga, kinakalimutan niya yung kasalanan, tapos ikaw namang tao. Papaalala mo. Yung identity mo, binago na, bago ka na nga, bakit papaalala pa yun? Huh? Wow. Grabe ang Panginoon. Gusto ng Diyos na maintindihan po natin po. Kasi ito ang magdadala sa iyo para mahalin mo si Kristo. Religion ba ang makapagbibigay? No. Religion ba ang makapagliligtas? No. Pinag-aaway ng relihiyon ng tao, tandaan niyo po yan. Pag magkaiba kayo ng relihiyon, hindi kayo friend. Kita niyo yung kamandag ng relihiyon? Kaya dito, hindi natin pag-uusapan yung relihiyon. Kasi kung pag-uusapan natin ang relihiyon, kanya-kanya tayong relihiyon, mag-aaway tayo, tsak. Kasi hindi tayo papayag na yung relihiyon mo, mali. Kaya dito, nung una kaming dumating, sabi ko kay ate, alam mo bang hindi relihiyon ang kailangan ng tao? Ang kailangan mo, relasyon. Dahil pwede kang may relihiyon, pero wala kang relasyon dun sa Ama. Kabuti ng Diyos, mga kapatid. Hindi ko naman naiintindihan ito. Nawa nito nun. Nagpastor ako, 18 taong gulang po ako. Alam niyo kung kailan ko lang, dami ng, dahil ko ng church na hinawakan, mga kapatid. Pero naiintindihan ko lang ang salita ng Diyos, alam mo kung kailan. From 1983, naiintindihan ko lang siya is mag-2000 at 1998 to be exact. Doon ko naiintindihan sa salita ng Diyos. Sa word na grace, biyaya. Kaya ang ganda ng magiging pangalan niyo. Grace revealed. So isipin niyo, from 1983, nag-preach na ako noon. 84, naging church ko yung church namin sa Bunga. Dire-diretso po yun. Ibig sabihin, nangangaral ako noon, hindi malinaw sa akin yung identity ko. Born again ako, born again. Pero hindi ko naintindihan. Kaya nakikipag-debate pa ako, nakikipagtalo. Pero alam nyo, nung maintindihan ko yung biyaya ng Diyos, kung didibatihin nyo ako, hindi ako makikipag-debate. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos hindi pagalingan. Ang salita ng Diyos dito inilalagay. Amen? Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. At ito po yung mensaheng dala namin. Bakit kami nagtsatsaga? Bakit kami nagpapagod? Kahit walang sweldo, walang Kuya Jo, walang ano yan. Bakit tayo nakakapagtyaga? Dahil dun sa biyaya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun niya nilayo, tinanggal yung ating mga kasalanan.
hindi ka pa nagsisisi, kinukuha niya ng kasalanan mo. Kaya sa oras na maintindihan mo yun, alam niyo po ba ang susi? Para mapalapit sa Diyos, hindi yung pagsisisi mo. Ang sabi ng Bible, paniwalaan mo. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That believe, stop. God gave His only Son that whosoever repent. Tama ba, Daddy? Whosoever repent? Ulitin ko, yung binanggit nyo kanina. Whosoever believe. Iba ba yung repent sa believe? Magkaiba? Mami? Definitely. Magkaiba. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever being baptized. Ganon ba yung sinabi? Sino mang magpabautismo? God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever enter into a religion, ganon ba yung sinabi? No. Ang sinabi doon, whosoever believe, kanino maniniwala? Ha? Sa anak ng Diyos. Jesus. That whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Hindi ka pa nagsisisi, ibinabana ng Diyos yung kaligtasan. Ang tanging requirements lang, paniwalaan mo, tanggapin mo. Sino? Si Jesus. Amen? Oh. Hebrews chapter 10 verse 14. For by one offering He has perfected forever them that are sanctified. Ilang offering ang ginawa? Minsan lang. Sino yung offering? Si Jesus. Si Jesus ba laging ino-offer? No. Minsan lang siyang ino-offer, and beginning that time, sabi ko doon, nung i-offer siya, He has perfected forever. The word perfect, grabe mga kapatid. Sipin mo, lasenggo ka, pinerfect ka ng Diyos. Yun po yun. Kaya yung identity mo, ang ganda nung ginawa, actually si Father Joel, si Kuya Joe may gawa nun. Yung introduction mo. Your identity is not what you do. Why? Kasi yung ginagawa mo dito sa lupa, it is a weakness. Kahinaan po yan eh. Pag nakakapagsinungaling ka, nakakapag-inom ka, that is a weakness. Nakakapagsigarilyo ka, that is a weakness. Pero hindi yan yung identity mo. Ang identity mo nakakabit sa Panginoon. Amen? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kapag ka nakakabit ka sa Panginoon, time will come, lalaya ka dyan. Kung dati kang lasenggo, mamaya, konting lasing na lang. Naniniwala po ba kayo? Woo! Praise God! Amen! Daddy! Yes! Nang isang linggo, kinakausap ako ni Daddy. Pwede bang i-ano ko? Yung sinabi niyo sa akin? Okay lang? Hindi niya ako, hindi niya ako i-unfriend. Sabi niya sa akin, Pastor, naiingit ako sa mga kagaya namin na naglilingkod. Pastor. Kasi siya gusto niyang maglingkod sa Diyos. Kaya lang sabi niya, may inom pa ako. Inom pa ako. Alam niyo po bang nagsimula akong mangaral, mag-CR ng salita ng Diyos when I was 17 years old. 17, hindi po 70 ha. 17, 1-7. Isa, 7. 17 taong gulang. Tanong, born again na ba ako noon? Hindi pa. Nakikiborn again lang. So nag-share ako, may dala-dala akong mga leaflet, tinuturo ko sa tao, naniwala ngayon yung tao. Hindi nila alam na nung panahon na yon, nihitip pa ako marijuana. See?
Pero bakit naniwala sila? At alam nyo kung nasan yung bunga? Ayan, isa bunga. Oh. Si Ate Carmen, tayo ka Ate Carmen, Kuya Boy. Tayo ka. Hindi nila alam during that time, nasa Methodist kami na. Nagsishare ako ng salita ng Diyos, hindi nila alam, tumitira pa ako ng marijuana. Naniwala sila hindi kay Pastor Vic. Naniwala sila dun sa salitang dala-dala ni Pastor Vic. Ano yun? Salita ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay. Kung titignan ng Diyos si Pastor Vic, wala siya makikitang maganda sa akin that time. Hihipit ako eh. Nagiinom ako. Pero ito yung bunga. Ibig sabihin, kahit marumi ako nun, hindi tinignan ng Diyos kasi gusto niyang iligtas itong mga taong ito. Nanatili ba akong addict? Hindi. Dahil pagdating ng 1984, January 19, tandang-tanda, 1984, tinanggap ko ang Panginoon. See? So meron palang ganon, na kahit tatay, pwede ka palang gamitin kahit na nagiinom ka. Pero mas maganda kung hindi ka na umiinom. Amen? Mas maganda. Di ba? Kaya, sabi ko. Alam niyo po, si Pastor Vic po, maraming kwento ang buhay ko. Ha? Kung papugian lang, eh, talo na kayo, kaya Diyos. Talo na kayo, mas maraming puging pastor dyan eh. Gagandang magkurbata, gagandang magbarong. No, maganda ang buhok. Si Pastor Vic, wala ng buhok. Pero hindi ganun eh. Alam niyo po bang ang identity natin, hindi ka? Si Kristo. Si Kristo. Kaya sa isang mananampalataya, hindi lang kami, hindi lang pastor. Bawat isa sa atin, si Kristo ang nakikita ng tao. By one offering, He has perfected forever. Them, yung salitang them, kasama kayo doon. Ano ka? Sinangtified ka. So medyo malalim po ito, kaya babalikan natin ito isang araw, itong word na ito, ano po, para mas ma-elaborate na. Hebrews chapter 10, verse 17. And their sins and iniquities will I remember no more. Sabi po ng Panginoon, ang kanilang kasalanan at ang kanilang kasamaan ay hindi ko na aalalahanin po. Kita niyo? Nga sabi ko kanina bakit tayong mga tao, pinalimutan mo na nga yung kasalanan mo, kinakalkal pa nung iba. Kung nakalipas na yun. Iba naman yung ngayon. Ang pinag-uusapan yung ngayon. Amen? Kung kakalkalin natin yung buhay na, damay-damay ko yan. Wala pong taong matino. Lahat tayo may pagkakamali. Galit ka sa kapitbahay mo kasi pango siya. Matangos ilong mo. Matangos nga ilong mo, duling ka naman. Ibig sabihin, meron tayong kani-kaniyang kapintasan. Amen? Kaya wag yung mapintas, Ilocano. Wag yung napintas ang hanapin mo, maiba pa yun. Wag yung ganda ang hanapin mo. Kasi kung sasabihin mo maganda ka, titiyakin ko, meron pang mas maganda sa'yo. Kung sasabihin mong sexy ka, titiyakin ko, meron pang mas sexy sa'yo. Kaya ang labanan dito, hindi pa gandahan, hindi pa sexihan. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, puso ang pinag-uusapan. Hallelujah. On the cross, our sins were carried away by the Lamb of God. Doon sa krus, ang lahat ng ating kasalanan ay dinala lahat ng Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah, hindi na po natin nilagay dyan. Sabi po doon, He was wounded for our transgression. Siya'y nasugatan dahil sa ating kasalanan. No? Lahat ng ating
lahat ng ating kasalanan ay inilagay sa katawan ni Jesus. Itingin po yun, di pa tayo pinapanganak. Yung kasalanang nakatakdang mangyari sa iyo, ikinarga na sa katawan ni Jesus. Kasi pagbabayaran ni Jesus yun para sa iyo. Grabe ang Panginoon. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Sabi niya, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 14, for if you forgive others' trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Tingnan niyo pa. Bakit ko nilagay yan dyan? Yung kanina, sa John chapter 1 John chapter 2 verse 12, sabi niya, ang inyong mga kasalanan ay pinatawad na. Ngayon yung last na verse natin, ito tayo matataas, sabi niya, kung papatawarin ninyo, yung pagkakasala ng iba ay patatawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Pati niya. Alam niyo po bang yung word na yan, although si Jesus ang nagsalita niyan, kasama yan sa lumang tipan. Now, wala na tayo sa lumang tipan. Tinubos na tayo ng Panginoon. Pakikita ko po sa inyo. Yeah. Kung pagbabasihan itong talata nito ng kapatawaran, para patawarin mo sila na nagkasala sa iyo. Okay, bigyan ko ng ilustrasyon. Kung meron pong isang lalaki, isang tatay, ngayon, halimbawa hindi na alam ito ng iba, si Visconde, Lauro Visconde. So alam ni Daddy yan, alam ng mga nanay yan. Si Lauro Visconde, minasaker yung kanyang pamilya. Kasama po ba yung asawa doon? Asawa. As mga anak. Sabi doon, ni-rape pa nga tapos pinatay. Ngayon, halimbawa ako si Larry, ako si Visconde. Para pumasok ako sa langit, kailangan kong patawarin yung pumatay sa pamilya ko. Sa tingin nyo, kaya kong gawin. At kung sa inyo nangyari, kaya nyo gawin magpatawad. Sa tuwing makikita mo at masasalubong mo yung taong kumatay sa anak mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, masasalubong mo dyan, kaya mong patawarin. Mahirap. Di ba? Yung nag-chismis nga lang, yung nagmarites nga lang sa'yo ng kapitbahay mo, hindi mo mapatawad eh. Totoo hindi. Mahirap. Yun pa kayang papatayin yung pamilya.